And maraming pag-aaway dito sa relasyon nyo, guys. Yung iba sa inyo hindi pa naka-move on, mga kapiksi, kahit na kung, let's say for example hiwalay na kayo, masyadong mabigat sa dibdib nyo, guys, yung dinalang trauma ng relationship nyo with your partner or specific person, kaya hindi pa kayo maka-move on. And yung iba sa inyo parang na-trauma na rin kayo na magkaroon pa or magkaroon ng next na relationship, mga kapiksi. Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading. Anong nararamdaman niya sa'yo? So sisilipin natin guys kung anong nararamdaman sa inyo ng partner nyo. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi, pwedeng positive, pwedeng negative. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Pwedeng magkabaliktad yung role. If in case hindi kayo naka-resonate, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, mga kapiksi, baka nandun yung energy nyo. By the way guys, huwag kayong matakot sa boses ko. May sore throat kasi ako, kaya medyo masakit yung lalamunan ko, kaya ganyan yung boses natin. Pasensya na mga kapiksi. So, ito yung mga mensahe sa inyo ng person nyo guys. Yung mga tinatago niya or yung mga gusto niya sabihin sa inyo or gusto niyang itago sa inyo. I cannot listen to your voice. It affects my soul. So, ayaw niyang marinig yung boses nyo, mga kapiksi. Pwedeng nagkaroon kayo ng away, no? Pwedeng hiwalay na kayo nitong person nyo guys, o kaya naman ghosted, no contact, kaya kayo ginosted ng person nyo, hindi kanya kinokontak kasi ayaw niya marinig yung boses nyo, mga kapiksi. Pwedeng na heartbroken na masyado itong person nyo dahil sa mga nangyari sa relationship nyo. Sabi niya, I knew I was losing you but I didn't do anything to fight for you. Parang ano niya na, no? Parang nakita niya na maghihiwalay kayo or pasira na yung relationship nyo, pero hindi siya gumawa ng paraan para maging maayos kayo. Hindi niya pinaglaban, hindi niya pinanindigan, mga kapiksi, yung inyong relasyon, okay? And there's a big hole in my heart that I cannot fill on my own. Obviously, kahit hiwalay na kayo, pwedeng namimiss ka pa rin itong person mo, guys. Pero kahit na namimiss ka niya, hindi nga siya gumagawa ng paraan para maging ma-okay kayo, kasi masyado siyang nasaktan, masyado siyang naapektuhan ng mga pangyayari sa relationship nyo, mga kapiksi. So it's not enough kahit na sabihin natin, let's say for example, baka mahal ka pa nitong person mo, pero hindi enough yun para bumalik siya sa'yo. Hindi enough yun para maging ma-okay ulit kayo ng person mo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap. Itong mga emosyon, guys, no? Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng nararamdaman nyo parehas, mga kapiksi. So, merong discourage. Ito, nawalan na to ng gana, guys, no? It's either kayo yung nawalan ng gana or nawalan sila ng gana or parehas kayo na ipagpatuloy yung relationship nyo dahil dun sa mga nangyari sa inyo. And sabi ko nga sa inyo guys, namimiss kayo nitong person mo, no? There's a big hole in my heart that I cannot feel on my own. Namimiss talaga kayo ng person nyo kahit nahiwalay na kayo, hindi na kayo nakikita, ghosted kayo, kahit na sabihin natin hindi siya nakikipag-usap sa inyo, pero namimiss kayo ng person nyo. Pwedeng ini-stalk ka nila, pwedeng nakikibalita na lang sila sa inyo silently, watching you from afar, from a distance, ganyan, para lang mapunan yung pagkamiss nila sa inyo, mga kapiksi. Okay? Pero eto guys, parang siguro in time baka nag-iipon lang ito ng lakas ng loob, no? Para kausapin ka siguro in the future, pero sa ngayon hindi pa, mga kapiksi, kasi nga mas malakas itong energy na nawalan ng gana, at saka sobrang affected nga siya, no? I cannot listen to your voice, kaya hindi siya nag-e-effort na makipag-communicate sa inyo right now. Parang nag-iisip-isip muna ito, guys, kung ano ba yung pwede niyang gawin, mga
kapiksi. Alright? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung nararamdaman nila guys. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo. Una meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, silapi at swerte. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga sabit sa relasyon nyo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So, if interesado kayo guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Libra, guys, kayo ay represent ng Queen of Swords. Ito yung ating feelings, energy. For some of you, guys, pwedeng LDR kayo ng person mo. And for some of you, there's a clear third-party energy na naging reason kung bakit nagkalayo kayo ng person mo. For some of you, guys, no, parang feeling ko yung third party is kaibigan din, mga kapiksi, or parang kakilala nyo, ganyan, or kaibigan nila siguro, pero somebody na na kakilala nyo, mga kapiksi. So pwedeng pinagpalit kayo sa kaibigan, or kakilala nila na matagal na, mga kapiksi. And yun nga, parang hindi ka pinaglaban ng person mo and parang mas pinili niya yung another person, mga kapiksi. And kung hindi pa kayo hiwalay nitong person mo, guys, na nag-iisip na kayo na makipaghiwalay, lalo na kung yung iba, let's say for example, baka nagsasama kayo or mag-asawa kayo, parang nag-iipon kayo ng pera, mga kapiksi, para makaalis na kayo sa poder nila, yung ganon. O kaya naman sila yung nag-iipon ng pera para makaalis na sa poder nyo, no? Kumbaga, parang nag-iipon sila, mga kapiksi. Kung hindi pa kayo, it's either ikaw or sila, kung sino man yung aalis ng bahay, nag-iipon na, mga kapiksi, para lumipat or umalis. Nakapili na ito, guys, no? Kumbaga nakapili na siya between sa'yo and yung third party, and mas pinipili nito, mga kapiksi, yung third party. Pwedeng magkaiba din kayo ng lahi, and maaring naging isa yon sa mga reason, guys, no, kung bakit mas nahirapan kayo na maayos yung relationship nyo, mga kapiksi. So yun yung nakikita natin dito, guys. Merong strong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So for some of you, pwedeng may earth element kayo sa inyong natal chart, or sila pwedeng earth sign yung person mo. And maraming pag-aaway dito sa relasyon nyo, guys. Yung iba sa inyo hindi pa naka-move on, mga kapiksi. Kahit na, let's say for example, hiwalay na kayo, masyadong mabigat sa dibdib nyo, guys, yung dinalang trauma ng relationship nyo with your partner or specific person. Kaya hindi pa kayo maka-move on, and yung iba sa inyo parang na-trauma na rin kayo na magkaroon pa or magkaroon ng next na relationship, mga kapiksi. Okay? So yun yung nakikita natin na medyo masama yung loob nyo, patong-patong, hindi kayo maka-let go and hindi kayo maka-move on. For some of you, walang forgiveness dito, no? Hindi nyo pa sila napapatawad, lalo na kung hindi naman sila nanghihingi ng sorry sa inyo.
Pero feeling ko guys, kapag ka nanghingi sila ng sorry sa inyo, aminin lang nila yung nagawa nila. Kasi yung iba sa kanila, pwedeng dinedeny, no? Pwedeng dinedeny nila kahit na nandiyan na yung evidence. Yeah, so parang parang mas lalo naging masakit yun sa inyo, mga kapiksi. Pero if ever man na dumating yung panahon na manghingi sila ng sorry sa inyo, papatawarin niyo sila, pero feeling ko hindi niyo na sila tatanggapin sa buhay niyo. So okay lang naman yun guys. I mean, depende sa inyo kung gusto nyo pa or ayaw nyo na. If ever man na naka-resonate kayo sa third party energy and gusto nyo maayos yung relationship nyo guys, meron tayong mga subliminals for third party, yung pampawala ng kabit, pampawala ng balakid para ikaw piliin, at saka pampaloyal. So yung mga subliminal na yun guys, pwede nyo pakinggan ng paulit-ulit, no? Kung gusto nyo pang ma-fix yung relationship nyo. Otherwise, kung ayaw nyo na, okay lang. You can listen to our Ho'oponopono subliminal and self-love subliminal para makatulong na mabilis kayong makamove on and maghilom yung mga sugat nyo, mga kapiksi. Okay? Alright, pasensya na guys sa boses ko. Nakakatakot. Kahit ako natatakot. Anyway, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.